Guys, good morning. Bali natin ko lang asawa kung tagal niya sa CR. Hinanda ko na yung mga isusuot niya dito. Tapos, pagka ano niya, may alis na rin siya. Nakalimutan niya yung tumbler. Hindi ko tuloy siya mabigyan. Hindi ko tuloy siya mapadalahan ng ano. Hindi ko siya mapadalahan ng tsaa. Kasi laging pinapabaunan ko yun guys ng ano. May inom na yung something na mainit para mainit na siguro niya. Kasi ang lamig pa rin sa labas. Nung oras na guys, tingnan niyo yung oras. 5 ano na. 5:52. Di pa nila tapos. Marami akong gagawin ngayon kasi ano namin ngayon guys, anniversary namin. So, maghahanda ako ng konti. Pero tama lang naman. Di naman kapag anniversary naman, sakto lang din yung tamang, yung masarap lang yung ulam. Tapos, hindi ko alam, basta mamaya, parang may naisip akong ano, parang nag-iisip ako mag-design ng kaunti. Kasi nung last year guys, nung last year na anniversary din namin, walang kaano-ano kasi nga yun. Basta, ikukwento ko yun sa inyo. Walang kabugay-bugay. Kakalis lang guys ng asawa ko. Hinatid ko siya dito sa may ano, dito sa may parking lot. Hinatid ko siya dito sa may parking. Lagi ko siyang hinahatid dito kapag paalis na siya. Since wala naman akong trabaho. Wala lang, gusto ko lang. Medyo malamig pa rin talaga ngayon. Nakapantulog pa nga ako. Pero okay lang, wala naman masyadong takot dito kapag gantong oras. 6:03 na ng umaga. Nakabalik na ako guys dito sa bahay. So, ayun kasi kapag ano yung mga araw-araw kong ginagawa kapag alis ng asawa, kapag nahihatid ko na siya. Nagliligpit ako kasi medyo marami-raming kalat. Yun, kahit dalawa lang kami guys. Well, makalat pa rin talaga, hindi ko alam. Bali mag-uugas lang din ako ng pinagkainan namin. So, lagi kaming sabay niyan guys, kumakain sa umaga. 5 o'clock ako ng umaga nagigising. Alas 5 ako ng umaga nagigising, as in lagi-lagi yan guys. Maliban na lang kapag wala siyang pasok, kapag gusto pang kahit mga alas 6 o alas 7 matulog yun, pwede yun. Kasi wala naman siyang pasok. Kasi may times din talaga na, as in talaga minsan gutom na siya. Hindi niya kasi ako ginigising, kaya sabi niya kasi wag daw mag-aalarm kapag wala siyang pasok. Ayun, as in kahit gutom na siya, nagtitiis lang siya talaga. As in talaga inaantay niya ako matulog, kaya minsan kahit wala siyang pasok, nag-aalarm pa rin talaga para kasi baka mamaya magutom. Kahit kaya niya naman talaga, nag-aantay pa talaga yun sa akin. Yan, tapos, ayusin ko din yung hinigaan namin, tapos mag-assess ako ng konti dito. Kahapon din kasi hindi ako masyadong nakapaglinis, kaya ipagpapatuloy ko siya ngayon. Tapos mamaya, siguro lalabas ako guys, kasi may bibili na ako. Hugas lang muna ako ng plato, na malat ako. Yung itsura ko guys, yun talaga yung totoong mukha ko. Basta kasi nagamit lang ako ng filler, kaya medyo makinis-kinis na, pero yun talaga yung katotohanan ng pagmumukha ko kasi. Ayan, reveal na natin. Sa bagay, nakita nyo naman din natin talaga yung toong mukha. Tsaka yung hindi perfect yung skin ko. Diba? Hugas lang muna ako. Yung hugasin ko ngayon konti lang. Hindi katulad ng mga nakaraan. Laging madami. Napabaunan ko siya ng tsaa kasi may isa kaming tumbler kanina. Sabi ko kasi medyo pwede gawa ng sobrang bagong kulo lang tong mainit na tubig. Kasi sabi ng asawa, pwede daw yun doon. Tapos tinry ko, makapalaman kasi yung pagka-plastic niya, kaya rin naman. Tapos yung dinala niya na lang. Ang balaksan na namin, isasali niya doon sa may tumbler kasi nasasakyan niya. Sabi niya, dadalhin niya na lang daw ng ganun. Kaya, dinala niya. Hi guys, 11:45 na at ito yung yung weather sa labas. Medyo makulimlim siya guys. Parang uulan siya guys. Sabagay, nakita ko kanina sa balita na uulan nga ngayon. Sabi nga, mag-i-snow pero hindi siya nag-snow. Sabi ng asawa ko, umuulan daw doon sa work niya kaya uuwi siya. Ganun yun guys kapag kapag umuulan. Either wala siyang trabaho, kaya kapag inabot na sa trabaho na nag-stop sila sa work. Guys, update. Bali, mukhang di na ata matutuloy yung plano kong i-surprise ng asawa kasi uwi siya ngayon, tumawag siya. Tinatanong niya ako kung kumain na daw ba ako ng lunch. Sabi ko hindi pa kasi kanina ng 9:30. Hindi ko napigilan sarili ko, napakain na naman ako ng bread, tapos nagkape ako. Tapos yung sabi niya, wag na daw muna ako kumain, nantayin ko to, sabay daw kami kakain. Ang plan niya dapat guys sa labas kami kakain. Ayun, sa labas kami kakain. Gawa ng, namimiss niya ata kumain ng samgyeopsal guys. Yung tutok samgyeopsal. Tapos sabi niya, since daw namin ngayon, anniversary namin, sa labas na lang kami kakain. Pabor naman yung sa akin kasi nga gawa ng, hindi na ako maghuhugas, diba? Tapos hindi na ako magluto. Kaya, pabor sana. Kaso nagbago na naman yung isip niya. Sabi niya,
Mamayang gabi na lang daw kami sa labas kakain. Dito na lang daw kami kakain ng ng lunch. Kaya nag-iisip ako ngayon kung kung anong lulutuin ko kasi may iba naman, may naman ang hirap namin kaso iba kasi dun matagal lutuin eh. Ilang ilang minuto na lang darating na siya. Kaya mag-iisip ako ngayon. Yun lang talaga, hindi na tuloy yung ko, pa-surprise ko kasi naabala ko sana. Kung gabi pa siya kung yung regular na uwi niya sana, makapunta pa ako ng Daiso, makakabili pa ako ng mga pang chichiburuchi, pang pang design ko. Kaso wala na. Hindi na tuloy. Bahala na ako nung mangyayari mamaya. Yan, magluto muna ako guys. Ito guys yung niluto ko guys. Bali lang ako, nag kimchi pukumbapa ko or fried kimchi rice. Kunti lang yan guys niluto kasi nga hindi naman kami makakain ng madami ngayon. Mukha ako guys bagong gising na pero hindi ako bagong gising na. Yung asawa ko nga pala. Pagkatapos namin kaninang kumain. Sabi niya maupo-upo muna siya dun sa may sopa. Tapos yung balak niya magpunta ng magpunta ngayon ng tag na to nakalimutan ko na naman. Balak niya magpunta ng nga yung pipo ko by siren. Balak niya magpunta ng derma kasi nga wala na siyang gamot sa mga niya, yung mga cream na ginagamit niya lagi. Kaya pupunta siya dun, tapos naupo-upo muna siya dun. Tapos kanina nanonood yun ng TV, tapos nakatulog siya guys. Kasabi niya kanina, inaantok daw siya kasi nga busog siguro. Tingnan natin. Ayun siya guys. Nakatulog siya guys, kaya ayun, pero bukas yung TV namin. Hindi ko alam kung papatayin ko ba. Sabi niya daw, mga antay niya ng mga alas 2 o alas 3 kasi nga kapag gantong oras kanina mga alas 12. Sabi niya mga naka-break daw yun pa yun. Mga 2 or 3 daw siya pupunta. Kaso para siya pupunta ngayon, nakatulog siya. Bahala na. Palipat-lipat ako ng pwesto. Ayun yung sinampay ko kahapon. Dito muna ako sa may kabilang kwarto. Kasi baka maingayan siya. Sabagay, bukas naman ngayon TV namin. Kaso, ewan ko pag TV kasi, nung dati kasi natutulog din yan. Madalas siya matulog guys sa sopa namin. Maski dun sa may kabilang bahay namin. Ewan ba kahit ako talaga kapag sa sopa ako nahihika. As in talagang, ang bilis kong maantok, ang bilis kong makatulog. Pero pag nandun sa may kama, as in talagang minsan nawawala yung antok ko. Hindi ko alam kung makakapunting asawa ko ngayon kasi hindi pa siya nagigising guys. Pero, sa bagay, yung naman dito, yung derma naman dito hanggang alas 5 siguro, alas 6. Kaya, okay lang kahit mga alas 3 or alas 4 siya magising. Makapunta pa rin naman siya dun. Tapos, yun lang din yung kagandahan dito. Kahit late nang pumunta, as in talaga makakahabol pa rin. Tapos, ayan. Kanina, habang kumakain kami ng lunch, nag-usap kami ng asawa ko kasi, sabi niya, tinanong ko siya. Sabi ko, sa labas ba talaga kami kakain? Sabi niya, daw, okay din naman daw yun, since nga daw kasi, namin, anniversary namin parang kunwari date ka nun. Kaso, naisip ko kasi, yung asawa ko kasi na yun, kapag sa labas kami kumakain, tapos syempre, kapag doon, alam nyo na, may may kaakibat na pag-inom na niya ng vitamins. Ayun, sabi ko sa kanya, baka hindi na naman siya maging komportable kasi ganun lagi sinasabi sa akin. Although, okay nga rin para sa akin talaga kapag sa labas kami kumakain kasi unang-una, tuwa ko lang talaga kasi hindi ako magluluto tapos hindi ako maghuhugas ng plato kaso hindi siya komportable guys. Lagi niya sinasabi sa akin na hindi siya komportable. Kasi kapag sa labas kami kumain maraming tao tapos maingay. Yung asawa kasi na yun, ako Diyos ko. Kung alam nyo lang. Sabagay, naman, sa karamihan naman din sa Korean talaga. Gusto nung tahimik pa. Kaya yun, sabi ko sa kanya, pwede dito na lang din naman kami kumain sa bahay, magluluto na lang kami. Ganon. Tapos, ayun, sabi ko sa kanya, pwede naman dito na lang kami sa bahay kumain, magluto na lang din kami. Tapos, yun, tahimik pa diba? Tapos, hindi pa maingay kasi. Yan yung lagi niyang reklamo. Kaya, minsan madalang lang din kami kumain sa labas. Kapag lang, naisipan ba. Hindi ko alam kung gising na siya. Tinarado ko yung pintuan dito para hindi ako marinig. Bahala na ako na mangyayari mamaya. Yung naman namin guys, hindi naman kami talaga yung kapag anniversary talaga. Hindi naman yung asin bonggang-bongga. Minsan tamang lang, yung luluto lang ako ng ulam. Tapos, yan nga, yung mga nauna-una,
May mga pasabog din niya siya. Pero hindi na ako nag-expect kasi para sa akin, ano lang din naman. Basta mairaos lang din. Tapos, ano lang, simpleng celebration ba? Sabay, napakasimple naman. Lagi lang naman kami dalawa, diba? Tapos, yun. Wala, may tumatawag. May tumawag sa kanya yan. Tuloy, nagising na. Nagising na siya. Sino kaya tumawag na yun? Dami tumatawag dito guys, mga spam. Yung mga hindi kilalang number. Dami, pinaksan pa yung ilaw. Dito na ako guys sa sa sopa. Gising na si Nuno eh. Siguro kung walang tumawag, yan. Tulog pa rin yan siya hanggang ngayon. Tinanong nga ako kung naghihilik daw ba siya. Ang liwanag dito sa may sopa. Kitang-kita yung mga pores ko, diba? Guys, lumabas yung asawa ko, bali siya, pupunta na siya sa derma, tapos magpapa-change all din daw siya. Guys, kinikilig ako, tingnan niyo yung kinig, hindi ko expert panina, para nakaka-sense na ako. Sabi niya kasi, baba daw kami dito sa sa sasakyan niya at may papadala siya pataas. Guys, tingnan niyo. Nasa lang. Kinikilig ako kasi itay ko lang yung elevator. Tinatanong niya ako kanina kung sasama ako sa kanya. Sabi ko hindi na, sa bahay na lang ako. Tapos sabi niya sa bahay na lang daw talaga kasi matagal daw magpa-change oil. Grabe guys, hindi mapaglagyan talaga yung kilig ko ngayon. Akala ko talaga bokya. Kanina isip-isip ko, sabi ko okay lang kahit wala nang isip ko nga wag na bumili ng cake kasi ayun nga, di ba nga nagda-diet na ako. Hala, grabe yung asawa ko. May paganto siya. At talagang kinikilig ako guys. Hala, binabi talaga ng asawa kasi nung last year talaga walang anything. Yun nga, sabi ko, diba? Bumili lang din ng cake para kahit paano man lang may buhay. Pero nga bumawi talaga yung asawa ko. Masira. Kinikilig talaga ako guys hanggang ngayon. Tapos kanina pag-sakay ko ng elevator, nagtitingin na yung mga nakakasalubong ko. May feeling ko talaga, ang ganda-ganda ko talaga. Ano ba itong asawa ko talaga? Kahit alam di ba talaga, sa totoo, hindi talaga ako na nag-i-expect. Kasi sabi ko nga okay lang naman din ba sa may handa lang din talaga. Pero syempre, di ba, kasi sino naman matutuwa din talaga kapag may mga paganto. Pero sa case ko naman kasi okay lang basta, yun nga, magkasama kami, tapos naalala namin, tapos basta asin talagang ma-celebrate lang namin ng kahit simple lang. Hindi ako nag-expect ng kahit hindi nga din ako nag-expect, basta nakapambahay lang din ako. Pero sabi niya kasi kanina dapat, tanghali, kakain kami sa labas. Kaso naisip niya na mas komportable siya dito sa bahay. So sabi niya, dito na daw kami sa bahay, magluluto na lang kami. Tapos sabi ko, bibili ba ako ng cake or Pero hindi, sinasabi ko lang sa utak ko. Tapos nagulat ako, sabi niya kasi, diba, paalis na siya. Hinatid ko siya sa may parking. Tapos sabi niya, tulungan ko daw siya at may iaakyat daw siya dito sa bahay. Sabi ko, ano bang iaakyat nitong lalaki na to? Hindi pa kasi kanina dinala nung pag-uwi niya. Bali, half day lang pala siya ngayon, guys. Tapos, medyo alam niyo ba yung, siyempre, yung tayong mga babae, diba, masyado tayong advance maisip. Pero hindi pa naman sure, pero may mga ganun tayong pag-iisip. Tapos nag-a-assume ako na, baka na naman may pasabog tong asawa, baka may paano to. Kasi nga, diba, namin ngayon, anniversary namin. Natatandaan ko guys, nung last year, as in talagang walang kahit sa amin. Parang as in, hindi nga namin masyadong yung anniversary namin. Tamang kain lang din. Tapos, ayun kasi ko, sabi ko, bumili ako ng cake nun. Kasi parang ang lungkot. Anniversary namin, wala man lang kanon. Kasi may pinagdaanan talaga kami guys nung last year. Tapos ngayon guys, talaga bumawi yung asawa ko. Oh my God, piling ko ang ganda-ganda ko guys. Napakita ko sa inyo yung binigay niya. Tapos nagulat ako, sabi niya, sinantay ko, ang tagal niya. Binaksan niya yung bintana ng sasakyan. Tapos binigay niya binigay niya yung bulaklak. Tapos pangalawa yung cake. Ay ko, ano ba yan? Parang matutunaw sa Tapos yung parang matutunaw sa kilig ba? Alam niyo yun? Yung asawa ko talaga, may paganto-ganto pa talaga. Nakakaano talaga. Tapos kanina pagkakit ko sa pagsakay ko ng elevator, may mga nakasalubong ko, nagtitingin sa akin, nahiya. Pero grabe, walang paglagyan yung kilig ko. Ayun, salamat lang talaga kay asawa. May paganto siya, alam mo yun. Kahit pa paano may... Pero hindi ako guys nag-expect na may ganto siya. Kasi sabi ko, okay lang naman din kahit kumain lang kami sa bahay. Tapos inisip ko kanina kung bibili ba ako ng cake. Tapos ayan na. Ay, asawa talaga. Ikaw na taga-ukta. Yan o, siya ng cake.
sa loob. Tapos ito yung pabulaklak niya guys. Ang bango ng bulaklak. Pili ko ang ganda-ganda ko. Yan, bumawi yung asawa kasi nung last year talaga. Grabe talaga yung pangyayari na yun. Pero okay lang din naman. Basta naging okay kami. Yes, na yun. Tapos nga bumawi talaga siya sa akin. May paganda siya. May pa-flower na ulit siya. Pero hindi talaga ako nag-expect kasi hindi nga ako nag-ayos ngayon eh. Wala lang. Pero talaga nabigla ako. Yung asawa ko talaga, minsan may pagka-ano din. May pagka-asukal din, ano? Pero yung salamat din talaga. Sino ba naman di matutuwa dyan, diba? Tutong flower siya guys. Ang bango niya. Anak ko. At dahil dyan, kasi sabi ko sa kanya, kanina pinagluluto niya ako. Dahil dyan, kanina kasi inaawitan niya ako, lutuan ko daw siya ng favorite niyang ano, tsukpal. O yung, tsukpal, takpal. Yung ano guys, paanong manok. At dahil dyan, lutuan ko siya. Abay, siyempre, bawi-bawi din. Ano, at may pasurpresa ang, ano nyo. At may pasupresa ang lolo nyo. Nakikilig talaga ako. Oo, ilang. Pero, kahit sino naman, siyempre, di ba? Kahit sino naman nakatanggap ng ganito, iba nga talaga. Alam mo na mga babae tayo, kaya okay lang yan. Misa lang pa. Oh my God, nakakilig. Kasi wala man lang akong kahit ano, wala akong gift sa kanya. Pero, pag nakapag-ano, babawi ako sa kanya. Takpal. Papakuloan ko lang to ng mga kalating oras. Ayan, nag-lipstick lang ako, guys. Nako. Lesson learned talaga kapag sa susunod na namin, anniversary, kahit walang ganap talaga magka-ISO kasi katulad nga yan, diba? Para kahit papano okay naman. Bali, nandun yung asawa ko. Sa may harap lang to guys ng bahay namin. Meron diyang dyan sa magpapa-change oil daw. Tapos lulutuin ko din yung yung hipon. Bala ko sana hindi guys. Tawag nito, i-buttered shrimp kahapon. Kaso, wala nga nung isang sangkap, kaya sabi ko ngayon ko na lang sa lulutuin. Grabe hanggang ngayon guys, kinikilig pa rin talaga ako. Bumawi ang lolo nyo. Pakilig naman talaga alam naman talaga paano pakiligin. Kinikilig talaga ako. Ganun talaga. Dahil dyan, lutuan natin siya ng favorite. Na kanina tinatamad ako, sabi ko sa magluto kasi mas masarap siya magluto. Sabi niya naman daw lutuan ko daw siya. Ganun kami, gusto ko siya nagluluto para sa akin kasi masarap nga. Tapos gusto niya naman ako nagluluto para sa kanya kasi nga daw masarap nga daw. Siguro nagbobola lang din. Masarap din nagluluto. Parang isang beses ko na rin siya nalutuan guys ng nito nga, yung takpal. At nagustuhan niya naman. Sana ma-perfect ko. Ganun ako pag nagluluto ako. Isang beses yan. Pero kinakabahan ako lagi kapag nagluluto kasi minsan okay, minsan hindi. Kaya sana ma-perfect ko pinto. Lalo't yan, anniversary namin ngayon para lang dito, para masiyang din siya. Kasi wala akong kahit anong tabigay lang. Pero okay lang din naman sa kanya, naiintindihan naman yun. Hindi naman kasi din ganun yung asawa ko. Yung kahit walang bigay, kahit may bigay, para sa okay sa kanya. Grabe talaga hindi ako makapaniwala. Ang uwi ko no guys, pero wala lang. Siyempre, kahit sino naman yun talaga. Kahit malit na bagay yan, diba? Kahit malit na bagay, dapat natin ikatuwa, ganun. Natagalan ako. Sino sa akin? Sino, tawag nito? Sino relate sa akin na kapag may something nabigay yung mahal mo sa buhay? Katulad nga, siyempre, asin ako din talaga. Alam nyo ba, hindi to biro, hindi to joke, asin talagang totoo. First time ko makareceive ng bulaklak sa talang buhay ko, nung nandito na lang ako. Bigay ng asawa ko tuwing anniversary namin. Asin talagang, basta kakaiba yung feeling. Alam nyo ba yun? Parang ang haba-haba ng buhok mo. Gano'n. Kasi kahit sino bigyan ng bulaklak, diba? Nakareceive ako dati, pero mga plastic, mga gano'n. Pero okay lang din naman yun. Pero iba pa rin talaga kapag tutong bulaklak, guys. Alam nyo, parang napaka-special nyo. Gano'n. Gano'n yung pakiramdam. Kaya relate din talaga sa mga nabibigyan ng bulaklak. Tapos todo post din talaga. Kanina, nalabog na lang talaga yung bulaklak kakaan ko. Kasi nag-selfie ba ako. Buti na lang matagal yung ng asawa ko dun kung dinayari na ako. Parang kalating oras din ata mahigit yung pinagdala ko. Nalabog na talaga yung bulaklak. Pakulan ko lang to. Kasi walang nilalagyan kasi to guys ng nilalagyan dapat siya ng sodo. Kasi wala akong sodo. Kaya lalagay ko na siguro antang nito, luya. Luya na ilalagay ko. Grabe, para alam mo pa yung feeling ko ngayon. Parang gusto ko na lang tumanga. Kasi hindi pwede. Magluluto ako. Lulutuan ko yung mahal kong asawa kasi yan, may paano siya. Meron siyang paganap. Baka sabihin nyo naman, porque may paganap lang. Pag walang paganap, hindi ko siya lulutuan. Pero kasi talaga tinatamad ako niya. Pero sige na rin talaga. Oh my God! Lalagay ko to sa base bukas. Sa bukas. Mamaya, lalagay ko siya sa base. Yung nabili namin sa Tapos ang tubig. Sana tumagal.
Mabango siya guys, mabango. Imagine ko guys, kasi 'di ba, anong oras siya umuwi dito? Mga 12:10 siya umuwi dito. Tapos binigyan niya lang sa akin kaninang mga oras ba? Mga 4:10. Tama, kalukuhan ng lalaki na yun. Pwede naman yan dalhin kanina pag-akyat niya dito ng mga, yun nga, 12:10 siya dumating dito sa bahay. Pwede niya naman dalhin dito. Tapos, inantay niya talaga ng ganon. Siguro, gusto na talaga, din ako talaga i-surprise. Kasi nga naman pag pero pag dinula niya na rin naman dito, masu-surprise din naman ako. Yung kaso, pinatagan niya talaga ng ganon. Balin, nag-stay yung cake dun sa sakyan ng mga ilang oras. Pero, sulit naman talaga guys. As in talagang na-surprise talaga ako guys. Kasi akala ko, yun, wala na. Pero, okay rin naman. Tututang asawa ko, may pag-ganyan-ganyan talaga. Natututo na din siya guys. Kasi, yun. Siguro kasi nung unang bigay niya rin talaga sa akin ng bulaklak. Alam niya, nasaya na ako. Kaya, ayan. Lang talaga siya, nung last year lang siya na bokya. Pero, kasi naman kasi talaga. Pero, okay lang. Bumawi naman siya ngayon. Grabe, kakatuwa lang. Ito na guys, yung takpan. Medyo kinakabahan ako kasi baka mabaya hindi masarap. Sana okay yun ako sa inyo. Tapos kung gagawin itong hipon, magbabattered shrimp ako. Siguro lang muna. Pag nito, kalahati lang gagawin ko kasi may naman siya sa meron naman siya takpal. Kalahati lang ang gagawin ko. Tapos mapula guys yung niluluto ko ngayon. Ito yung takpal. Tapos ito naman yung buttered shrimp. Yan. Ang bango ng butter. Pinutol ko na rin pala yung ulo. Tinanggal ko na yung ulo. Yung asawa ko doon, nagigitara siya guys. Sarap. Natawa yung asawa kasi nga nagsasalita daw ako dito mag-isa. Hindi niya alam nagbablog ako. Wala, tumalsik. Oh my God, tumalsik. Yung napanood ko sa YouTube, yung sa buttered shrimp niya, ang nilagay niya, tomato paste, pero yung nilagay ko sa akin, kasi wala naman akong tomato paste dito, nilagay ko yung gochujang. Hindi ko alam kung anong lasa na, pero ang bango ng butter. Nakatapos na ako magluto, tsaka dito na rin pala yung asawa ko. Bale, ito na yung niluto ko, yung buttered shrimp, tapos yung takpal. Tapos yan, ito na rin yung dinner namin guys. Kain tayo. Misunderstood how you got me so good and you tried to get rid of the mess. Guys, nagustuhan niya yung niluto kong yung niluto kong hipon. Sa susunod magluluto ulit ako since nagustuhan niya nito. Pwede ko na siyang isama sa aking laging niluluto. Hindi siya nagsasalita, alam na kasing nagbablog ako. Masarap siya guys, promise. Ready? Ayos? Sa susunod dito, try ko naman yung nakita ko pa sa YouTube. Yun. Wala siyang sauce. Nagustuhan niya din yung niluto kong Nagustuhan niya rin niluto kong takpal kasi super lambot. Kain muna kami. Kakatapos ko lang guys maghugas tapos may natirang talaga itong nakakalimutan. May natirang paa ng manok ko yung takpal na niluto ko. Ayun. Kasi ang dami nga naman hindi namin naubos. So, kapag nag-crave ulit yung isa, yung asawa ko, kapag nag-crave ulit siya, iinitin ko na lang to. Tapos yung kanina, yung niluto kong buttered shrimp. Kasi nagustuhan niya guys. Kaya sabi ko kapag isasama ko na siya sa lagi kong niluluto. Kasi nagustuhan niya na may lasa. Tapos ang sarap niya. Tapos ang amoy ng butter. As in, ang sarap guys. Ang sarap.
yung amoy ng butter kasi ng bango. Tapos, okay din yung lasa. Tapos na rin ako maghugas. Ang dami kong hinugasan. Parang may piyesta lang. Yan. Nag-enjoy ba kayo guys ngayong araw? Kasi ako kasi nag-enjoy talaga. Ilalagay ko to bukas sa sa my base para tumagal. At ayan, wala naman ako masyadong gagawin. Ay, hindi pala. May gagawin pa pala ko. Isasampay ko yung laban kong mga uniform ni asawa. Yung hangin guys, naririnig ko dito mampas sa may bintana namin. Sinarado ko na lahat ng na bintana namin, pero as in talaga ang lakas ng hangin. Lumalagabog sa bintana. So ayun guys, dito ko natapusin yung vlog ko at super haba na. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye!